Bato mo na, paring Meloy, susunod na tanong. May nabitin akong tanong. Ano? Sa bigas. Di ba naging... ang tanong ko kanina, ito na bang naisip na ito? Ito na ba ang sagot? Pero dugtungan ko yung aking tanong. Kasi naging executive secretary kayo. Lahat ng mga impormasyon, pumapasok sa inyo. Alam. Sinasala. Alam na alam. Alam naman natin, ang sinasabi po, maraming naghumihipo sa presyo ng bigas sa value chain kung bakit tumataas yan. Kayo ba naniniwalang meron talagang mga nagsasamantala at ano po ang nagawa na nung kayo po nandun pa bilang executive secretary? Ihahalin tulad ko lang yung tanong mo sa bigas. Because ito'y personal kong karanasan. Ako yung nagpahuli doon sa mga itinatago at ini-smuggle na asukal. Matatandaan niyo yung mga panahon na yun, ang taas ng presyo ng asukal, 100, 110 per kilo yata. Pero nag-uusap-usap kami doon, kahit yung kasama ko ng araw, at sinasabi nga namin na tila artificial yung pagtaas ng presyo. So I asked yung ISAF, yung Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, pwede ba na yung iyong intelligence network, hanapin nyo nga itong mga di umanong tinatagong asukal. At natuntun namin, ang daming warehouses, Joel, punong-puno ng asukal. Yun nga po ang tatanong ko Kahit yung sa bigas, hoarding, yung economic sabotage, nandyan yan. Totoo yun, attorney. May nagre-raid. Pero ang nabubungaran nila, punong-punong bodega ng bigas. Punong-puno ng inventaryo. Pero walang nahuli. Yun ang problema. Ang nahuli lagi yung bodegero. Kawawa yung bodegero. Wala yung may-ari. Yung bodegero, kawawa yun. Nagtatrabaho lang Pero walang kinasuhang importer or trader. Hanggang ngayon. Kaya dapat hindi lahat ng problema natin ay masosolusyonan ng legislation. Malaking bahagi niyan ay nasa enforcement. At dapat, tingnan natin itong sa bigas, yung mga importer, merchants, traders, yan ang dapat kausapin dahil kayang ibaba talaga yung presyo ng bigas. Ang problema lamang, alam naman namin na ang problema na nung sa agrikultura, yung food security, nung pagkapanalo pa lamang, tinanganan nung aking natulungan dati yung Department of Agriculture, hindi rin naman nagawa. Yung mga dapat gawin sa Department of Agriculture, hindi na rin naman pinasukan yung kanyang departamento. Dito naman tayo sa petrolyo. At ganyan din ang sistema, tuwing Martes. Ritual yan attorney tuwing Martes. Mas madalas yung pagtaas kaysa pagbaba. Meron tayong oil deregulation law. Ewan ko kung ano ang nangyari dyan, ba't hindi ito tumalab. Ngayon, ang problema natin, tuwing linggo tumataas ang presyo. Kayo ba pag naging senador, meron pa mong dapat na ayusin dito sa batas o mag-introduce kayo ng batas na panibago o babalik tayo doon sa regulated era? Regime. Hindi tayo pwedeng bumalik sa regulated era sapagkat ito mas magbibigay ng problema. Ang makikinabang pag-regulated yung mga mayayaman at yung kumukonsumo ng malalaking litro ng krudo o ng gasolina. Yung oil deregulation, pwedeng silipin, may buting mayaambag kung ating amendahan. Pero kagaya na sinabi ko, hindi lahat ng problema natin legislation Tingnan yung enforcement side. Bakit instead na yung magandang layunin ng batas na yan na hayaan ang free market to dictate the price so that the consumers can choose the cleanest and the most affordable or competitive price fuel or petroleum products. Yung sinabi mo, pag tila merong kartel hindi nabasag yung monopolya Pag nagsinabi ng isang taas-taas, pag sinabi ng isa baba, tapos yung pricing nilang difference, konting-konti lang, halos pare-parehas Ito attorney, dapat silipin yung enforcement side. May petisyon sa Korte Suprema pero ni-reject yung sa unbundling. Di-detalye ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At kung ano-ano yung mga sinisingil sa atin. Kung ano-ano sinisingil. Pero hanggang ngayon yata hindi pa rin ginagawa. Dapat silipin yun. Ako naniniwala ako ron, dito sa unbundling. Para ma-pinpoint mo, saan ba natin pwedeng magtapyas o magbawas ng halaga para naman hindi seriously impacted yung mga gumagamit ng produktong petrolyo. And I think for now, ang pwede nating gamitin ay yung targeted subsidy or targeted approach.
concentrate tayo siguro sa mga mangingisda, sa agrikultura at sa transport sector. Bababa naman din yan Pag binaba mo yung pamasahe, makikinabang din yung mga ordinaryong tao. So tingnan siguro yung targeted subsidy. Hindi naman pwedeng sabihin walang pera ang gobyerno. Yun nga yung sinasabi ko Yung ating we have to be prudent in our very limited budget in terms of programming, planning, budgeting and spending. Di doon tayo maglagay ng subsidiya dito sa targeted sectors, yung sa fisheries, agriculture, and transportation, kesa nagbibigay ka nung walang katuturang ayuda. Sir, Yung- will it serve yung halimbawa, interest ng bansa natin? Kasi masyado tayong dependent sa imported oil, hindi po ba? Ang tagal na pong pinopropose yung magkaroon tayo ng reserve na oil products para kung mag-fluctuate man sa ibang bansa, meron tayong reserba na mahuhugot dito. Sa tingin niyo po feasible yung ganong klase ng approach? Yung government ang mag-iimbak, ang problema mo Yes. dyan, kakain na naman ng pera ng gobyerno. At madidisalign, madidislocate, at madidisconnect yung mga serbisyong dapat talaga ay pangunahing ibinibigay ng gobyerno. We have to have our government veer away from non-core function. Wag na nilang pasukin yung hindi naman nila non-core yung kanilang non-core function. Okay, actually masalimot yung issue ng ng petrolyo Langis. dahil Totoo yan. talagang it's not within the sphere of influence of the Philippines, Yes. Wala dahil tayong world pondo market yan, di ba? Weng Melo pero ito, kaya ba natin ibaba? Kasi pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, Di kuryente. kuryente, tubig, sumusunod, lahat na. yung mga utilities, nandiyan na. Yung ba kaya ba natin ibaba yun? Kuryente. Kasi ngayon, Attorney Vic, sinasabi nga namin ni Paring Melo at ni Rowena, ito na lang pinaghahanap buhay ng mga Pilipino Totoo. Yung pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng tubig, di ba? Mga utilities, yung mga bayarin sa bahay. Meron pa ba tayong paraan para ito yung maibaba? Rereklamo kaya tayo. Sa totoo lang. Tayong lahat Yung nagre-reklamo. kuryente, mga kababayan, ang tingin ko sa kuryente, dapat tuunan yung nakikita natin sa billing natin na systems loss. Ayun. Bakit kinakailangan bayaran natin yung inefficiency ng mga kumpanya na hindi makakolekta ng tama? Bakit kinakailangan kong bayaran yung nagnanakaw ng kuryente? Bakit kinakailangan kong bayaran yung kinukonsumo ng gumagamit ng jumper? At bakit tayo dapat naniniwala sa mga kumpanya ng kuryente na dapat makibahagi tayo sa systems loss? Pagka kayo ba'y kumikita ng sobra-sobra at nagdideklara ng dividendo, may binibigay ba kayo sa kagaya kong consumer? Kung wala, why will you let me share in the burden but you do not share with us your profit? Oh, so pag- Dapat nating singilin itong mga kumpanya na naniningil ang systems So loss. Hindi patas ang laban. So pag naging- hard-earned yung sa atin, Joel. Paano kung parte ito ng franchise na ibinigay sa kanila? Ay di singilin din natin yung mga nagbibigay ng prangkisa dyan sa Kongreso. Pwede bang alisin yun doon sa franchise provision ng mga ganitong klase ng utilities? Anything pwedeng pasukin ng gobyerno pagka public welfare na ang nakataya. Ito panloloko itong systems loss. So- bakit mo babayaran yung sinasabi mong ninanakaw sa yung kuryente at pagbabayarin mo yung mga nagbabayad naman sa iyo ng kuryente? So pag naging senador ka, kung papalarin Tatanggalin ka, mo yan. Tatrabahoy mo tanggalin yan. Tatrabahuhin natin ito. kaya mo banggain yung mga kumpanya yan ng kuryente? Subok tayo sa banggaan na Melo. Oo, pero yung tubig, ganun din. Yung tubig, kakataas lang din This year, sinalubong tayo sa yung isang kumpanya, nagtaas ng 590, yung isa 730, 756 something. So bantayan din natin, ang kuryente, ang tubig, hindi dapat tratuhing commodity. Hindi pwedeng commodity ito, lalong maghihirap ang Pilipino. Yan, lalo magkakasakit. Ito ang aking issue, next issue, attorney. Matter of life and death. Bawal. Ang issue ng Bawal kalusugan, yan. di ba? Bawal magkasakit. Ang nagdesisyon ang gobyerno na tanggalin yun, Kongreso, inaprubahan din niya ng, eventually, naging napatupad sa 2025 budget, alisin ang subsidy po ng PhilHealth. Nagawa ng PhilHealth na magtaas ng kanilang mga packages and magdagdag ng mga serbisyong binabayaran nila sa mga ospital nang wala yung subsidy. Dapat bang ituloy na wag na silang bigyan ng subsidy o kailangang bigyan sila by next year's under the budget? Hindi mo pwedeng tanggalan ng subsidiya ang PhilHealth sapagkat merong batas na nagsasabi na merong automatic share ang PhilHealth na nagmumula sa PAGCOR, sa PCSO, doon sa mga produktong tobacco, alcohol at yung gumagamit ng mga sweetened beverages. That is unconstitutional, that is illegal. In fact, pwede ka ng kasuhang kriminal doon. Hindi mo pwedeng galawin ang pera doon. Pero ginawa ng Kongreso.
So that is unconstitutional yung ginawa nila. Yung 2025 budget, Yes. walang debate ron. Unconstitutional yung kung parehas nating and objectively susuriin. At yung pag zero budget or pag-defund sa PhilHealth, hindi ka tanggap-tanggap. Yung sinasabi nilang sobra-sobra yung pera, may excess, may reserve ang PhilHealth. Hindi pa rin dahilan yun para i-zero budget mo PhilHealth. Kung sa tingin mong inefficient or incompetent or worse, corrupt, yung management ng PhilHealth, ang parusahan mo yung management, hindi yung mga sambayan ng Pilipino na nakaasa sa PhilHealth. You know, Joel Atweng at Melo, napakaraming Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Correct. Siniro mo pa ang PhilHealth. Anong klaseng puso meron ka? Okay. Sige. Marami pa tayong tanong, mga kapuso. Kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-iisip pa nga ako ng ibang tanong. Oy, marami pa, pare. Marami pa. Marami pa. Oo. Nakalinya pa eh. Oo naman. Ang ikaw na ba? The senatorial interviews ay muling magbabalik makalipas po ang ilang mga paalala. Oras po natin 8:41. Standby! Ikaw na ba? The senatorial interviews.